Bishop, can you tell us briefly about IFI? What is IFI? Ang IFI ay it was founded by the people in Manila, specifically led by Isabelo de los Reyes Sr. Kilala naman natin at later on he was named as the one of the founding father of labor union in the Philippines. He was also a senator and at the same time may konsehal ng Manila. So IFI represents the voice of the voiceless noong panahon na yan. And even today, we would like to see ourselves in that instance. Malaking bagay ang pagiging IFI sa amin ang dahilan sa kanina nabanggit ko na yung pagbati na ang kauna-unahang miyembro nito ay karamihan yung mga miyembro ng Katipunan at mga inchik. Yun ang history namin. Kaya sa lahat ng lugar namin dito sa buong Pilipinas, malapit kami doon sa kung tawaging parian, lugar ng mga inchik. Yan ang naging tanong ko sa akin sarili noong una. Bakit ganito? Only to find out that parian represents the residences of the Chinese at that time. Even in Cebu, ang aming simbahan doon nandoon in the midst of that community. Ngayon na nga lang, kasi yumaman na sila, parang iniwanan na kami. Oo nga. Iniwanan na kami. I would like it to put it lightly. Yung ganyan. Pero yung aming mga testaments ng mga records sa simbahan, maraming inchik. Kanina po, doon sa misa, nakita ko yung inyong mga suot na estola. Meron nakasulat, Pro Deo et Patria. For God and Country. Oh. Bakit po mahalaga sa inyo yung Pro Deo et Patria? First and foremost, we offer this ourselves to God. Second, we would like to serve our people. Because you cannot, as sinasabi ni Kristo nga how can you serve God when you do not even respect your people? So, to respect God is, actualize mo yan sa mga kababayan mo, sa mga kapwa-tao mo. Ganun kasimple yung aming pagtanaw doon sa pagtulong at paglilingkod. Marami po sa inyo nare-red tag, mga obispo ninyo. Bakit po ganun? Kasi, misunderstood yung ganoong paniniwala na akala, nandoon na kami sa kabila. Kabila meaning? Yung mga armed groups. Pero would you mind na marami rin kami mga military chaplains. Marami rin kami mga public officials. So, hindi naman sila actually, hindi nga sila masyadong nagpapakilalang IFI. So, yung red tagging is misnomer na siguro na pag IFI red tag. Pero, I would take it as a crown. Na mag-represent ako sa simbahan bilang Obispo Maximo na isang simbahan na ang kanyang mga obispo, pari at mga miyembro nare-red tag. It is an honor, sa totoo lang. Kasi, we would like to be the voice of the voiceless. In the same way ng kung anong ginawa nila Gregorio Aglipay noong unang panahon. Now, totoo ba o hindi? Let them prove it. May magsasabi po, Bishop, na kayong mga pare, wag na kayong sumama sa politika, sa mga pakikibaka, kasi dyan na lang kayo sa simbahan. Ano yung itutugon nyo sa mga ganyang kritisismo? Hindi naman kritisism yan Inuutusan kami. Ano po? Yung mga yan na actually misunderstanding ng mandate ni Kristo. Ano bang sinabi ni Kristo? Love your neighbor as yourself. Yung loving your neighbor is, bakit? Pinipili mo ba yan? Yung kasimbahan mo lang pinipili mo, nalamahalin mo? Hindi Hindi naman sinasabi na you can only live where your faith is dominant. Hindi naman sinasabi ng gano'n, you cannot choose your neighbor. Sa totoo lang, you cannot choose your neighbor. And therefore, yung pagmamahal, hindi po pwedeng mamili ka.
Sa totoong buhay, ang hirap. Ikaw, nakakapamili ka ba ng kapitbahay mo? Di ba? Hindi eh. So, you have to be comfortable that now is the time for you to extend that love. You extend that help. Kasi wala namang ibang magkakatulungan kundi mga magkakapitbahay, which is a very Filipino understanding ng pagtutulungan. Kamusta po yung relationship nyo with the Marcos administration? Sa amin, ito lang eh, lalo na sa Norte, maraming IFI pro-Marcos. And we will have to respect that. Ayokong magsabi na ang pro-Marcos lahat. But tinatanaw namin yung kaniyang pagsabi at ang kanyang pag-angkin na IFI ang pamilyang ito. Actually, hindi ko lang matiintindihan kung bakit si Marcos, yung kanyang mga anak, ang kanilang mga initial, I, Ferdinand, F, Irene, F, IFI. Whatever yung coincidence, hindi namin, sila mismo yung pamilya ang magsasabi noon. Pero bakit ganun ang kanilang ginawang pangalan ng kanilang mga anak? So, from the bottom of the heart of that old man is an IFI. Kahit na nagpabinyag siya, it's worthless because of political expediency. So, IFI si Ferdinand Marcos Sr.? Totoo yan. Makikita mo naman doon sa maging hanggang ngayon, mga kamag-anak niya, puro IFI. Curious lang ako, Bishop, kasi alam ko na marami doon sa mga inyong mga pari at obispo lumaban sa diktadurya ni Ferdinand Marcos Sr. Pero ang inyong simbahan ay nanggaling sa Ilocos at si Ferdinand Marcos Sr., sinasabi niya na siya ay miyembro ng IFI. So, how do you navigate that kind of complicated history with the Marcoses? Nakikinig ako kung paano nag-navigate ang mga obispo maximo noong panahon na yan. Ako, napakalayo ko na para mag-navigate sa ganyan. Pero Marcos uli ang Pangulo. Yes. That does not mean I cannot navigate. Number one, walang nagmamahal sa kanya kung hindi yung totoong nagsasabi ng katotohanan. Sana naniniwala kami sa ganyan? Sa IFI, hindi kami po pwedeng magsalita ng puro lamang papuri. Hindi po pwedeng ganun. Because ang Biblia, is to announce and to denounce. To announce the good news and to denounce the untoward things that is happening in our society. Now, kung ang miyembro mo yung nandun sa itaas, it is also your responsibility. As a person, as a churchman, and at the same time as a leader of the church, tungkulin namin na sabihin sa kanya. Minsan, hindi na kinakailangan na magsalita ka sa kalsada para sabihin sa kanya. You can go towards him directly. At yan ay ginagawa ng aming mga miyembro sa kanya. We have, may mga hinasabi kami sa mga miyembro na sino yung napatungkol, parang ganun, na hindi naman kinakailangan ibulgar mo sa buong bayan na ito yung kamalian mo. It is now between you and your God. Kapag kasi sinabi na mali. Ibig sabihin, yung tungkulin namin na ibigay na ipagkaloob sa kanya para itama yung mali. My second to the last question, Bishop. How is your relationship now with the Roman Catholic Church? Gusto kong ituloy yung nakaraan nating Obispo Maximo o Emery na maganda ang relationship. Katunayan nga sa kanyang incumbency, nagkaroon kami ng mutual recognition of baptism. 2020. So, 2021. gusto namin ituloy. And marami kaming mga, mga pagtitipon ecumenically para nagkakasama-sama. And we would like to continue. Still a long, long way. May mga nagkasabi po, Bishop, na nabuo yung IFI dahil kulang yung mga Pilipinong pari dati ay second class
citizens, kumbaga, sa simbahang Katolika. Oo. Pero ngayon daw, dahil panay Pilipino na yung pare, it is time for IFI to rejoin the Roman Catholic Church. There is that sentiment among many Catholics. Narinig How ko would you yan. address that? Narinig ko yan. Narinig ko yan. Na ano, actually, dati akong nag-aral sa UST Seminary. Naririnig ko sa kanila yan kasi joking aside, pero totoo ito. Ang sabi nila, bakit hindi mo gawan ng paraan na you will represent your church? Nang kung ano yung mga statements ng Iglesia Katolika Romana in those days na adversarial doon sa IFI, bakit hindi mo gawa ng paraan na mawala yun? Sumagot lang ako ng ganito. Kung sila ang gumawa, di wala akong paraan para mabawi yan. Sila dapat ang magbawi. Diba? Hindi ko kakayanin bawiin yun kasi hindi naman ako nagsabi. It's only them. Now, if they're extending the hands of peace and reconciliation, there is no reason for us not to take it. But do you see that when IFI will pledge allegiance to Rome? That is a very hard question, sa totoo lang. But is it a question that is being asked in We- IFI? We are no longer touching it, sa totoo lang. Talaga. Oh, because una sa aming nakikita, as of this moment, hindi yan ang primary issue ng simbahan. The issue is our people. Kung paano sila mamumuhay ng tahimik at paano sila makikinabang sa sinasabing abundant life. Mga ibig sabihin, mayroon bang pagkain sa loob ng lamesa? Nakakapag-aral ba yung mga anak? Diba? Hindi, yun ang palagay ko na dapat ay rally ng lahat ng simbahan para magkaisa. Hindi yung sometimes yung ating minsan may yung mga ganyan na pardon the word. Minsan nandoon yun ang kakitiran ng ating isip na yun lang ang pag-isipan natin. Paano tayo magiging good sa isa't isa. When there, in fact, yung pagiging good natin sa isa't isa, pinababayaan natin ang tungkulin natin sa sambayanan. Ganon yung nakikita kong yung pangangailangan. Paano tayo makakatulong? It may not be that makakatulong tayo sa lahat, pero can we not start something that will make people feel better? Their life will be better off than before? Yun yung nakikita ng simbahan. Bishop, my last question. Ayon sa 2020 statistics, there are around 600,000 members of IFI in the Philippines. What is the special role of IFI members in Philippine society? Ang special role niya, kung ano yung kanyang mandate ng kanyang pagkakatatag. Yan ang paniniwala namin. Tagabandila ng makabayang paniniwala, tagabandila ng ang paniniwalang ito ay may siwalat sa buong bansa. Saka naniniwala kasi ako na ang iglesia na ito ay para mapakita sa buong bayan na ang pananampalataya ay hindi is not an anathema to nationalism. What do you mean? Na kasi ang iba, pag nationalist ka, secular. Pagiging maka-Diyos, spiritual. But we have found out that it's not. In our case, na ang pagiging makabayan goes hand in hand with your faith in God. Kapag tinataas niyo po yung osya at kinakanta yung lupang hinirang, personal, ano po yung nararamdaman po ninyo? Actually, it is not personal. Kasi noong unang panahon, kinanta yan dahilan sa mayroong pa sa panahon ng Amerikano na ipinagbawal awitin ang pambansang awit. So ang ginawa, parang ginawa nilang himnaryo sa simbahan.
na pagdating ng panahon na yun, kakantahin. Hindi ka na po pwedeng pigilan ng mga sundalo noon. Kasi, bahagi ng liturgy. Another, bawal ang mag-display ng flag. So, ang ginawa nila, yung kasulya nila, hugis flag. That's what happened. So kayo talagang very integrated na yung nationalism sa inyong spirituality. Yan ang nakikita namin sa aming sarili. But, mind you, we are also recognizant, nire-recognize namin, cognizant kami doon sa we have no monopoly of nationalism. Cognizant kami na hindi, this is for all the people who love this land. This meaning, The Philippine territory. Ang pagiging Pilipino ay ang pagmamahal mo sa bayan. Walang ibang sukatan yan. Walang ibang sukatan. Kasi paano ka magmamahal sa Pilipinas kung nandun ka sa naninilbihan ka doon sa kung sino-sino mga dayuhan? so love of country regardless of religion. Yes. Because we are fully aware na we are not the majority. And at the same time, we are fully aware na parang ano lang yan eh. Yung patak ng ulan lang kami. Pero yung patak ng ulan na yun, it will matter most kung ginagawa mo yung tungkulin mo bilang isang miyembro ng simbahan na to. Bishop, huling talaga. No problem. Ngayong 122nd anniversary ng IFI, ano po yung inyong pinakapanalangin? Ang panalangin ko na ang lahat ng simbahan ay magkaisa. Ang panalangin ko na ang ating mga mamamayan will enjoy abundant life. That's my prayer. Thank you very much, Bishop. Happy anniversary po.